Good morning, good morning, good morning everyone. Hello, hello, hello. Isang magandang umaga na puno ng pag-asa. Umagang kay ganda at ang ganda ng buhay. So of course, excited naman tayo kasi weekend. Isa sa mga pinaka-special na araw sa buhay ko. Alam niyo na kung bakit. Kasi today is July 27. Birthday ng husband ko. So, siyempre excited siya, yung pinaka-special na tao sa buhay ko. My special someone. Nasa journey namin. I'm thankful to God na binigyan niya ako ng partner in life na forever, na tunay nagmamahal, nagmamalasakit at nagtutulungan. So, yun talaga yung pinakamahalaga sa buhay natin, na you have someone else to believe in you. You have someone else that trusted you. You have someone else to take care of you. And you have someone else to love you. Kasi yung relationship is not about one person. It's both person. The most important, you have being faithful, you have trust, you have loyalty, and unconditional love. You know, kasi ang love is not only about feelings. Hindi lang yung kung anong pakiramdam mo. It's about a commitment. It's about your dedication, you know. Kaya yun ang pinakamahalaga sa buhay ng tao. Yung pag may minamahal ka at minamahal mo, na it's a both ways. Hindi lang yung isang tao nagmamahal sa'yo. It's like give and take, you know. Hindi lang na puro ikaw give. Yung isa naman take. No, you to give and take. Kaya what I said today is a special day dahil birthday ng special someone ko, the man of my life, you know, July 27 dito sa Amerika. At saka, of course, ang celebration namin mamaya pa. So, I need to go to my business training. Ito yung araw every Saturday na I don't waste my time doing nothing. I always live my life with my dreams to make it into reality. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, mahal mo yung mga tao sa paligid mo, at saka yung pamilya mo, mangarap ka. Meron kang pangarap para sa sarili mo. Meron kang pangarap na para magandang mangyari sa buhay mo. At meron kang pangarap na dapat mong tuparin. You know, what I learned growing up, no, back home in the Philippines, palaging natutunan ko sa mga magulang ko na kahit ano pa daw yung ginagawa mo sa buhay mo, kung walang direksyon ng buhay mo, maging useless. Kahit ano pang ginagawa mo sa buhay mo, kung wala kang mga pangarap, walang patutunguhan ang iyong mga gustong marating sa buhay. You know? Kaya yun ang pinakamaganda, na it's a beautiful day to wake up every single day. That you have your dream. You live your life into reality. Meron kang pangarap, meron kang gustong matupad, at gumagawa ka ng paraan. You know, yun ang pinakamahalaga sa buhay. Kasi lalo na ngayon, birthday ng asawa ko, July 27. Alam ko, maraming mga bagay na, you know, sa isang pamilya, meron kang gustong gawin, ayaw naman ng isang tao, but you let them understand na kung anong ginagawa mo, it's not the way na you stop them. You know, you stop yourself. You keep going on. Sometimes kailangan mo rin mag-sit back sa buhay, pero isipin mo, may pangarap pala ako. Gagawin ko pala to para, hindi lang sa sarili ko, para sa taong minamahal ko. Mapiliin ko na gawin ko yung pangarap ko para sa taong minamahal ko, para sa mga taong gusto ko ipakita na kahit nag-aayaw sila na huwag mong gawin yan, sayang ang oras mo, panahon mo. But I want to prove to them, one day at a time, step by step, mararating ko rin yan at matutupad ko rin yan. Ang pinakamahalaga, hindi ako hinto sa mga pangarap ko. Kaya kahit nagtatrabaho ako pag Sabado, may ginagawa ko, pero I always give time sa mga pangarap ko. Kaya isa ito sa mga pangarap ko, kung bakit ako nakasuot ng ganito, kasi gusto ko may matupad ako na pangarap ko, mapatunayan ko sa sarili ko, na yung mga pangarap ko hindi lang para sa sarili ko, pati na sa pamilya ko, lalo na sa asawa ko. Kasi lalo sa birthday niya ngayon, July 27, you know, kaya nga sabi niya kanina, saan ka na punta birthday ko? Pero sinasabi ko palagi na ginagawa ko to dahil sa inyo, hindi para sa sarili ko. So, yun ang maganda yun, na you willing to sacrifice everything dahil minahal mo yung mga tao sa paligid mo. Dahil gusto mo may patunayan ka na one day, someday, ipagmamalaki ka. Dahil
tinupad mo yung mga pangarap mo, handa mo isakripisyo yung oras mo, kahit yung mga panahon mo, kasi alam mo, nababalik na siksik, liglig at umaapaw pa yan na blessing pag may ginagawang kakabutihan. Kasi the true love is you give your life unconditionally. Diba? Yun ang tunay na pagmamahal na handa mo isakripisyo ang lahat bilang isang magulang, bilang isang asawa, kapatid, na lalo tayo sa mga dito sa ibang bansa na ang dami ko naging kaibigan around the world, OFWs, lalo na meron akong almost 50k followers sa group na hinahawakan ko na media community, na bawat tao, bawat kababaihan na pumunta na ibang bansa na nakausap ko, isa lang yung layunin. Kung sila isang magulang, gusto nila mapaaral nila yung mga kapatid nila. Kung sila isang ina, gusto nila paaral mga anak nila, mga kapatid nila, at saka iangat nila ang buhay nila sa Pilipinas. So, ako kahit dito sa Amerika, ganun pa rin ako. Hindi pa rin ako nawala sa mga pangarap ko 21 years ago nang dumating ako ng Amerika. Siguro medyo na-delayed lang kasi ang dami kong pinokos sa buhay ko noon. Nag-focus ako sa pag-aaral ko, nag-focus ako sa mga ibang bagay, serbisyo publiko, serbisyo sa simbahan. But this time, it's about my dream. It's about my hope. It's about my life. It's about my family. At dito ko nakita yung sarili ko. The true taking care of yourself. You need to look at yourself. Look up your dreams. Balikan mo yung mga bagay. Ano bang pinangarap ko noon? Ano bang gusto kong marating sa buhay ko? Na para naman sa sarili ko. Hindi lang para sa mga ibang tao na pinaaral ko na sila. Binigyan ko na ng bahay. Binigyan ko ng monthly allowances. How about me? What I can give to myself? What kind of dream I want to live in my life? So, kaya yun ang pinapokus ko ngayon. And it's a beautiful because having a dream, having your life dream na gusto mo, matutupad one day, one step at a time, masasabi mo na binigyan mo ng kahalagahan yung buhay mo at ang buhay na nakalaan para sa iyo na hindi mo sinayang para tuparin mga yon. I know, one day at a time, at alam ko matutupad ko lahat mga yon. Kasi alam ko sa sarili ko na kilala kong sarili ko. Kung sinakripisyo ko yung buong buhay ko for 20 years para sa ibang tao, why not? I sacrifice myself for my own self and my own family. So that is my new thing I learned in life. Never give up in life unless you have a dreams. Kasi pag nag-give up ka, paano mo pa matutupad yung mga pangarap mo? Sino ang tutupad ng mga pangarap mo para sa iyo? So what I learned, lalo sa convention na nag-attend ako, you don't look for a hero. Huwag natin hanapin kung sino mga hero sa buhay natin. We will be the hero of our own life. Tayo maging hero sa ating sarili. Hindi na natin hanapin kung sino maging Andres Bonifacio ng buhay mo, maging Jose Rizal ng buhay mo. Ikaw mismo, maging hero sa sarili mo. Handa mo isakripisyo ang lahat. Handa mo gawin ang lahat para sa pangarap mo, para meron kang matutupad. At pag natupad mo na yon, masabi mo na handa ko pala gawin to para sa sarili ko. At hindi lang para sa sarili ko, para din sa mga taong minamahal ko. So guys, so very excited kasi it's Saturday. It's a day that I always looking forward. That I want to do my best for myself. I want to do best for my family and for my future. So thank you so much everyone. Nandito na ako sa destination ko. Sabay-sabay tayong mangarap. Kaya I encourage you kung saan man kayo sa sulok ng mundo na nanonood para sa akin, isulat nyo ang mga bagay ng iyong mga pangarap. Kasi yun ang makatulong sa iyo. And every day, just read it aloud. Pag binasa mo yan araw-araw, at sinasabi mo sa sarili mo, gagawin mo. Kasi ako, nakasulat na. So, this is my goal. Pangarap ko yan. All the way to number 18. So, more to go. So, all the way to number 18. Kaya, everyday, binabasa ko to. Sinasabi ko sa sarili ko, Anarita, you are the hero of yourself. You are the hero of your life. Live your life with your dream and make it into reality. Your future, it depends upon you. You just wake up, take an action, and believe in yourself, and entrust everything to God. So, ito lang nakasabi, live your best life.
So kaya kayong mga guys, sana makapulot kayo ng aral. Kung may pangarap kayo, huwag kayong titigil. At isulat nyo at palagi nyo basahin at ilagay nyo sa sarili mo. Kasi the word has a power. Bawat salita na sinasabi mo, nilagay mo sa isip mo at gagawin mo. So, kaya isa siguro na naging achiever ako sa buhay ko dahil palagi sinasabi ng nanay ko na matalino ako, magaling ako, masipag ako at malay mararating ko ng buhay siya. At palagi ko sinasabi sa sarili ko na matalino ako, masipag ako, magaling ako at walang anong bagay makahadlang sa akin tuparin yung mga pangarap ko. Thank you guys and I love you all. And make your dreams into reality and live with it. Sometimes may mga obstacle, may mga distraction but never stop your dream na maging dyan lang. Just live with your dream. One step at a time, every single day. Always entrust to the God. Always believe in yourself. And always believe in God that always there to taking care of you. And allow the people who surround you with amazing people who believe and trust you. Again, guys, I love you all. And of course, I want to say I love you to my husband one day. I love you if you're watching me right now at home. Happy birthday. And see you later. Of course, mag-celebrate tayo. So, allow me to do this few hours para matupad yung mga pangarap natin. I love you all. See you next time. Again, ako ay si Anarita Compio Reyes nagsasabi, ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating sarili. There's always hope and love with God. And I love you all. See you next time. Bye.